Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro, Ginang Rosabel D. Heraga. Samahan ninyo ako upang tuklasin ang aralin tungkol sa mga salitang may kaugnayan sa sanhi ng mga pangyayari at naging bunga ng mga naibigay na pangyayari. Bago ang lahat, tayo'y magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Para sa ating panuto, tukuyin ang mga salitang nagsasaad ng oras sa pagpapahayag ng ideya. Una, maaga kong gumigising. Kanina, mamayang hapon upang hindi mahuli sa klase. Ano ang inyong sagot? Mamayang hapon. Tama. Para naman sa ikalawang katanungan, umuulan ng malakas. Bukas, kahapon, kaya nabasa ang aking sapatos. Ano ang inyong kasagutan? Tama, kahapon. Ito ay nangyari na kahapon pa. Pangatlo, susunduin ako ni tatay. Mamayang hapon o kanina? Ano ang inyong sagot mga bata? Tama, mamayang hapon pa siya susunduin ng kanyang tatay. At pang-apat, magluluto ng tinola si nanay. Kahapon o mamayang gabi? Ano ang inyong sagot? Tama, mamayang gabi pa. Kasi nga mamaya pa siya kakain. Okay, magagaling mga bata. Napakahusay ninyo. Narito naman ang ating mga layunin para sa aralin ngayon. Una, nasasabi ang kaugnayan ng mga ideya gamit ang sanhi at bunga. Ikalawa, nababasa at nagagamit ang madalas na ginagamit na salita sa konteksto. Basahin natin ang sumusunod na mga salita. Sundan niyo ako mga bata. Dahil, kaya, kasi. Basahin natin muli. Dahil, kaya, at kasi. Ilan lamang ang mga ito sa pwede nating gamitin kung gusto nating ihayag ang dahilan o sanhi at epekto o bunga ng mga pangyayari na nararanasan natin. Mas maiintindihan ninyo ang aking sinasabi kung kayo ay makikinig sa ating kwento. Makinig ng maigi sa aking babasahing kwento. Handa na ba kayong makinig mga bata? Ang ating kwento ay tungkol sa si Carrot Man. Si Carrot Man ay isang batang masunurin at masipag na bata. Lagi siyang tumutulong sa kanyang mga magulang sa gawaing bahay, lalo na sa kanilang hardin. Dahil dito, siya ay hinahangaan ng mga tao sa kanilang lugar. Tuwing may pasok, gumigising siya ng maaga, kaya hindi siya nahuhuli sa klase. Siya ay aktibo at nakikinig sa guro, kaya siya ay nakakakuha ng mataas na grado. Marami siyang kaibigan kasi siya ay mabuting bata at hindi nakikipag-away. Tunay na biyaya si Carrot Man sa kanyang pamilya at sa ibang tao. Naunawaan ba ninyo ang ating kwento mga bata? Ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, tungkol saan ang kwento? Tama, ang kwento ay tungkol kay Carrot Man. Ikalawa,
Ayon sa kwento, ano ang naging epekto ng pagpasok ni Carrotman ng maaga? Mahusay mga bata, si Carrotman ay hindi nahuli sa klase dahil siya ay gumigising ng maaga. Napansin niyo ba ang salitang may salungguhit mga bata? Ano ang salitang may salungguhit sa ating pangungusap? Tama, dahil. Ang dahil ay nagpapakita ng sanhi o dahilan ng pangyayari. Bakit nakakuha ng mataas na grado si Carrotman? Mahusay, si Carrotman ay aktibo at nakikinig sa guro, kaya siya ay nakakuha ng mataas na grado. Ano ulit ang salitang may salungguhit sa ating pangungusap? Kaya. Ang salitang kaya ay nagpapakita naman ito ng epekto o bunga ng isang pangyayari. Bakit siya nagkaroon ng maraming kaibigan? Tama, siya ay maraming kaibigan kasi siya ay mabuting kaibigan at hindi nakikipag-away. Ang salitang may salungguhit ay kasi. Ito naman ay nagpapakita ng dahilan sa isang pangyayari. Gabay ang mga salitang dahil, kaya, at kasi. Sabihin kung ang mga salitang may salungguhit ay sanhi o bunga. Una, sa Barangay Country Club Village, sama-samang naglilinis ang mga tao sa paligid. Kaya, malinis at maganda ang kanilang barangay. Ano ang inyong kasagutan mga bata? Sanhi ba o bunga ang salitang may salungguhit? Tama! Ang sagot ay bunga. Bunga ng kanilang pagtutulungan o sama-samang paglilinis, malinis at maganda ang kanilang barangay. Ikalawa, walang makikitang mga dumi ng aso sa kalsada dahil tinatali ng mga tao ang kanilang alagang aso. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama, ang salitang dahil ay nagpapakita ng dahilan kung bakit walang makikitang dumi ng aso sa kalsada. Ikatlo, malinis at maganda ang kanilang barangay, kaya masaya ang mga nakatira doon at walang nagkakasakit. Ano ang inyong sagot? Ito ba ay sanhi o bunga? Tama, ang sagot ay sanhi. Ang naging dahilan bakit masaya ang mga nakatira doon at walang nagkakasakit ay malinis at maganda ang kanilang barangay. Mahusay mga bata! Ngayon, ano-ano ang mga salitang napakinggan ninyo sa buong aralin na nagsasaad ng relasyon ng sanhi at bunga? Ibigay nga natin kung ano-anong mga salita. Tama, ito ay dahil, kaya, at kasi. Ulitin natin. Dahil, kaya, at kasi. Tandaan natin, ang mga salitang dahil, kaya, at kasi ay ilan lamang sa mga salitang pwede nating gamitin kung gusto nating ihayag ang dahilan o sanhi at epekto o bunga ng mga pangyayari na nararanasan natin. Ibigay ang bawat bunga o sanhi ng bawat pangyayari na ipinapakita sa larawan. Una, kumakain ng gulay si Bea. Ano kaya ang magiging bunga o epekto nito? Sagutin niyo nga mga bata. Mahusay!
siya ay magiging malusog o lalakas ang kanyang katawan at hindi siya magiging sakitin. Ang gagaling! Ikalawa, naglalaro ng matagal si Jose gamit ang kanyang gadget. Isipin nyo kayo si Jose, matagal na naglalaro ng inyong gadget. Ano kaya ang magiging bunga o epekto nito sa inyo? Mahusay, siya o kayo ay mapupuyat. Ano pa? Hindi siya makakakuha ng mataas na marka. Okay, tama! Lalabo ang kanyang paningin. Ikatlo, laging sumasakit ang ngipin ni ate. Ano kaya ang sanhi o dahilan nito? Tama, dahil siya ay kumakain ng candy at hindi nagsisipilyo. Ikaapat, natuwa ang mga magulang ni Charlie. Ano kaya ang pwedeng nagpasaya sa magulang niya? Tama, maaaring siya ay nakakuha ng mataas na marka. Tumulong siya sa mga gawaing bahay. At panglima, tinanghali ng gising si Carlo. Ano kaya ang sanhi o dahilan nito? Tama, napuyat siya sa paglalaro ng cellphone. O maaaring napuyat nga siya sa panonood ng telebisyon. Mahusay mga bata! Ating tandaan, mahalagang malaman ang sagi at bunga dahil nakatutulong ito upang matuto tayo mula sa karanasan at gumawa ng tama o mabuting bagay. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli!